and authority ng scriptures or ng kasulatan, no? So hindi to inspirasyon na gusto mo ah, maka-achieve ng something dahil may inspiration ka, no? Hindi po 'yon. So mamaya bibigyan nating linaw ano ba ibig sabihin ng inspiration ng scriptures? Inspiration ng kasulatan. At ano bang kahulugan kapag sinabi nating authority ng kasulatan? So dalawang bagay ang ating dapat matutunan sa hapong ito. Anong ibig sabihin ng inspiration ng scripture at anong ibig sabihin ng authority ng scripture? Now, narinig niyo na po ba yung Reformation? Sino dito yung nakarinig na ng Reformation sa church? Reformation. Wala. Wala. Yung ano lang, kahit hindi pa masyadong pero naririnig-rinig na yon Reformation. Okay, tinanong ko po yun kasi ang Reformation po ay isa sa mga napakahalagang event sa history ng church. Tandaan nyo, Reformation ay napakahalagang event na nangyari sa kasaysayan ng iglesia. Now, ano nangyari dito? So, nagsimula ang Reformation noong 16th century. No? 16th century. At ang pangunahin na issue noon ay ang doktrina ng justification. No, yung pag-aaring ganap. Ibig sabihin yung formal at opisyal na pagpapawalang sala sa isang makasalanang tao. At ang issue doon is ang pagiging napatawad at ligtas ba ay sa pamagitan lang ng pananampalataya or sa pamagitan ng pananampalataya at gawa ng tao at paggawa ng mga sakramento ng iglesia. So basically, ito po ay patungkol sa Roman Catholic Church. Tandaan nyo, during that time, ang pinakamalaking iglesia ay ang Roman Catholic Church. Ngayon, ito talaga yung parang, alam mo yun, dominating talaga na church, no? During this time. But yun nga, sa 16th century, nagkaroon ng Reformation kasi merong isang tao doon na tumindig sa kanyang conviction na ang kaligtasan ay sa pamagitan lamang ng pananampalataya kay Kristo. At yon ay si Martin Luther. So bagaman ang issue dito ay kung ang kaligtasan ba ay sa pamagitan ng pananampalataya, yun kasi ang main talaga na issue doon sa Reformation. Bagaman yun ang main issue, sa likod ng isyung yon ay may isa pang napakahalagang tanong, no? At yung tanong na yon ay sino or ano ang tunay na otoridad, na may otoridad, no? Sino ba talaga ang may otoridad at ano ang tunay na may otoridad? Yun yung kumbaga, bagaman yung issue is justification by faith, pero ang issue doon, kumbaga, yung nakapailalim sa isyong iyon ay kung sino ang may otoridad sa iglesia or kung ano ang may otoridad sa iglesia. Okay? Nung nakipag-debate, kasi nagkaroon ng debate, no? Nagkaroon ng council, si Martin Luther, na siyang ang kadebate niya, yung mga pinuno ng Roman Catholic Church tungkol sa, yun nga, yung justification by faith or yung kaligtasan sa pamagitan ng pananampalataya. Yun yung naging debate nila. No? Napunta siya sa isang mahirap na situation. So, kinailangan niyang hayagang aminin na ang kanyang mga pananaw ay hindi umaayon sa ilang mga naunang aral na ng mga iglesia o yung mga tinuturo sa iglesia. So, pinabulaanan niya yon or sinabi niya na mali yung mga iba sa mga tinuturo ng iglesia. At saka yung mga tinuturo ng Santo Papa, no? Kasi yun yung 'di ba, yung mataas na leader nila. And so nagdulot ito ng malaking challenge kay Luther. Dahil noong kanyang panahon, yung time ni Martin Luther, 16th century, itinuturing na hindi katanggap-tanggap ang pag-question sa authority ng iglesia or ng Santo Papa. So during that time, kapag hindi ka sumang-ayon sa Santo Papa, actually may nangyari na may pinatay talaga, no? During that time. So nakakatakot na questionin mo kung ano man ang tinuturo ng iglesia ng Roman Catholic Church or kung ano man ang tinuturo ng Santo Papa. So that's why si Martin Luther, mahirap yung sitwasyon niya. 'Di ba? Kasi kung hindi siya sasang-ayon, pwede talaga siyang ipapatay or patayin, no? Gayunpaman, hindi umatras si Martin Luther, no? Hindi siya nagpatibag, no, sa nakakatakot na
sitwasyon na iyon. So, may nangyari at yun yung tinatawag na diet of worms. Hindi siya yung hindi siya yung pagkain ng uod. Diet of worms is ito yung parang council na kumbaga yung parang bulwagan na kung saan pinag-usapan yung isyong yon. At doon, ginawa ni Martin Luther, sinabi ni Martin Luther yung famous niya na line or yung statement. Maganda sana to sa English, no? Kaya lang, sasabihin ko siya sa Tagalog. Translated lang po to. Sabi niya, maliban na lamang kung mapatunayan sa akin mula sa patotoo ng Biblia or kasulatan o sa malinaw na pangatwiran, sapagkat, sabi niya, hindi ako nagtitiwala lamang sa papa o sa mga konseho, yung mga leaders kumbaga ng church. Dahil alam na nilang madalas silang magkamali at magkasalungatan, sabi niya. Nakatali ako sa mga kasulatang aking binanggit at ang aking budhi ay bihag ng salita ng Diyos. So yung conscience niya is bihag, captured ng word ng Biblia. At sabi niya, hindi ko maaaring bawiin at hindi ko babawiin ng alinman sa aking sinabi. Kasi nga, di ba, nagsabi siya na mali yung tinuturo ng Papa, ganito tama, itong sinasabi ng Biblia. Sabi niya, hindi ko babawiin yon sapagkat hindi ligtas at hindi tama ang sumalungat sa budhi. At wala akong ibang magagawa. Narito ako, tulungan nawa ako ng Diyos. Amen. Yun yung sinabi ni Martin Luther, 'di ba? So sa madaling salita, parang sinasabi niya na dahil iyon ang tinuturo ng Biblia, ay hindi ko maaring itakwil 'yon. Hindi ko maaring bawiin 'yon. Hindi ko maaring isantabi 'yon. Sabi niya gano'n. Kaya mula sa ganitong pangyayari, ay higit na naging malinaw ang prinsipyo ng Reformation na sola scriptura. Di ba? Ang pinaka-issue is sola fide. Faith alone ang nagliligtas. And so, kabalikat ng issue na yon ay, yun nga, sino ba may authority? Yung Papa or yung tinuturo ng Roman Catholic Church? But sabi ni Martin Luther, hindi iyon ang magiging basihan, but captured ang aking conscience ng salita ng Diyos. Kaya, naisama doon yung isa sa mga prinsipyo ng Reformation na tinatawag na sola scriptura or scriptures alone. Okay? Excuse me po. Wait lang po. Baka importante. Hello? Sorry po Baka kasi So again, yun po, yung isa sa lumitaw no, na principle, which is yung sola scriptura. Ayun na. Okay po. So, itinuturo po ni Luther at ng iba pang mga reformers na iisa lamang ang sukdulang otoridad na may ganap na karapatang gumapos sa ating budhi at yun na yung salita ng Diyos. So, hindi lang po ang faith alone or sola fide ang tinuturo ng ang prinsipyo ng Reformation, but pati po ang sola scriptura. So, walang ibang may otoridad sa atin, sa buhay natin at sa lahat, kundi ang salita ng Diyos lamang. Now, hindi sinasabi ni Luther na walang otoridad ang church. Now, hindi din tinuturo ni Martin Luther na wala ng authority ang church o hindi na mahalaga ang mga konseho ng iglesia sa buong kasaysayan, no? Kinikilala niya ang halaga ng iglesia at iginagalang niya ang mahalagang konseho tulad ng Nicene at Chalcedonian councils, no? Kasi natatandaan niyo pa yung Chalcedonian at Nicene councils. Ayun, ano din po yung mga pagtitipon kasi pinag-usapan po yung isa sa mga maling turo. So, nagkaroon ng desisyon. Mga ganun po ang nangyari noon. So, sinasabi ni Martin Luther na mahalaga yun. Mahalaga yung mga councils na yun, no? Pero ang punto niya ay ito. Kahit ang mga konseho ng iglesia ay walang kapantay na antas ng otoridad ng Biblia. Sabi niya ganun. So, yes, mahalaga yung church, mahalaga yung mga councils, pero hindi yan papantay sa authority ng salita ng Diyos. Okay? Dahil dito, ang kontrobersyang ito ay nagbigay ng higit na pansin
sa ano ba ang kalikasan ng otoridad ng Biblia? What is the nature ng authority na meron ang Bible? No? At sa pundasyon kung saan nakasalalay ang authority na yon. Bakit ang Bible ang may authority sa lahat? So, dalawang issue. Ano yung nature ng authority na yon? Ibig sabihin, ano yung saklaw nun? Ano yung saklaw ng authority ng Bible na meron ang Bible? Ano yung nature nun? Okay, para mas maging malinaw sa inyo. For example, anong nature ng authority ng isang ano ba? Line leader. Gamitin natin yung ano, 'di ba? Ano yung authority ng line leader sa inyo? Siyempre, ang authority niya, saklaw lang nun yung line. Tama ba? Yung members lang ng, ganun ba yan? Binabase ko lang sa words na line leader sa linya. Parang ganun. Hindi siya pwedeng may authority doon sa may kabilang grupo or sa ano pa man yan, ibang process or ano ba? Tama ba? 'Di ba? Kasi yun yung nature ng authority niya. Okay? So ngayon, ang tanong din, ano bang nature ng authority ng Bible? Hanggang saan ba ang saklaw nito? Parang ganon. At ano yung pundasyon kung saan nakasalalay yung authority na meron yun? Di ba? Saan nagmumula ang authority ng Bible? For example, balik tayo sa line leader. Saan galing yung authority ng line leader? Siyempre, galing sa may-ari. Tama ba? Binigyan siya ng authority. Parang ganon. So, saan nanggagaling naman yung authority ng Bible? Bakit siya yung may otoridad? Bakit hindi ang Papa? Bakit hindi ang mga church leaders? Bakit hindi ang konseho? Bakit hindi ang council? Di ba? O, yun ang dapat nating sagutin. Sige nga, sagutin niyo po. Kung tatanungin kayo, ano yung nature, ano yung saklaw ng otoridad ng Biblia? At bakit siya ang may authority? Anong sasagot natin? Ha? Jill? Bakit? Sige, Jill. Ano lang, grading, participation. Dahil ito po yung salita ng Diyos mismo na nanggaling po sa Diyos na may otoridad sa lahat. Okay, so ang sagot po ni Jill, may authority sa lahat ang Bible because that is the very word of God. So, ibig sabihin, nakasalalay doon dahil salita siya ng Diyos. So, magandang sagot yon. Dito, titingnan natin na mas malinaw at mas malalim, which is tama yon. No? Mas papalawakin pa natin yung sagot ni Ate Jill. Now, tingnan natin ang pagkasulat at otoridad ng Bible. No? So, sa pinakapuso ng pagkaunawa ng mga reformer tungkol sa pangunahing kahalagahan at otoridad ng Bible ay ang tanong kung sino ba talaga ang may akda ng Biblia. So, ang authority ng Bible ay nakasalalay kung sino ang author, kung sino ang may akda ng Biblia. Doon nanggagaling ang authority ng Biblia, kung sino ang may akda. Tandaan niyo yan. No? So, pansinin kung gaano kalapit ang kaugnayan ng mga salitang otoridad at pagkakasulat o pagiging may akda. 'Di ba? Authority at author. 'Di ba? Ano siya? Same root word. 'Di ba? Author. Kanino nagmula 'yan? Sinong may akda niyan? Pareho silang naglalaman ng salitang author. And so itinuturo ng mga reformer na bagamat ang Biblia ay isinulat sa loob ng maraming taon, di ba? Ang Biblia po, sinulat yan sa maraming taon ng iba't ibang tao. Ang tunay at sukdulang may akda nito ay hindi po si Pablo, hindi po si Moses, hindi rin si Lucas, hindi rin sino ba mga ibang nagsulat? Si Ezekiel, no? Hindi po sila ang may otoridad. No, hindi po silang may akda. But ang tunay na may akda ng kasulatan ay ang Diyos mismo. Kaya yun po yung sagot ni Ate Jill. Saan nagmumula yung authority ng Bible? Dahil ito ay salita mismo ng Diyos. Ibig sabihin, siya ang may akda nun. Sa kanya nanggaling yun. No? So, sa madaling salita, kung hindi mo i-recognize na ang Bible is ang salita ng Diyos or siya mismo ang may akda niyan, hindi mo matatanggap ang authority ng Biblia. So, ibig sabihin, ang mga churches na tumatanggi sa authority ng
Bible ay tumatanggi sa authority ng Diyos. Kaya nakakatakot yung kalagayan ngayon ng ating mga kaibigan sa Roman Catholic Church. Nakakatakot yun. Kasi sinong may authority sa church nila? Ang church mismo at ang Papa. Hindi ang Bible. Kaya nakakatakot yon. Isa yung paglalapastangan sa Diyos. So, ginamit ng Diyos ang kanyang otoridad sa pamagitan ng mga taong manunulat na nagsilbing kanyang mga tagapagsalita sa mundo. So, ginamit niya yung mga tao. Ngunit, paano maaring magsalita ang mga taong manunulat habang taglay nilang authority ng Diyos? So, yun naman yung tanong. Ulitin ko dahan-dahan. Ang kahalagahan ng may authority ang Bible kasi ang may akda nito ay ang Diyos mismo. At gumamit ang Diyos ng iba't ibang tao upang sumulat nito. Ngayon ang tanong, paanong nagkakaroon or paanong taglay ng mga taong manunulat yung authority ng Diyos habang sinusulat nila? Paano nagkaroon sila? Paano ano ba yung tamang Tagalog? Paano tinaglay? Paanong naging taglay nila yung otoridad ng Diyos nung sinusulat nila yon? Parang ganun ang tanong. Yun naman yung sunod na tanong. No? Gaya ng nakita natin sa mga nauna pong mga chapters sa pinag-aralan natin, sinabi ng mga propeta na ang kanilang mga mensahe ay direktang nagmula sa Diyos. Tandaan niyo yun last Sunday, di ba? Kaya nga sinasabi ng mga prophets kapag nagsasalita sila, ito ang sinabi ng Diyos. Di ba? Hindi nila sinabi na, makinig kayo, ito, ganito, ganyan. Laging paunang salita nila, ito ang sinabi ng Diyos. So, pinapakita nila kung ano man yung mga sinasabi nila ay salita ng Diyos. At yun ay nagmula sa Diyos. At dahil dito, dalawang pariralang Latin ang matagal nang ginagamit upang ilarawan ang kalikasan ng kasulatan. No. Ito, nasa kalikasan tayo ng kasulatan. Ano ba yung nature ng Bible? At may dalawang Latin na phrase na ginagamit upang ilarawan yon. Ang una ay verbum Dei. Verbum Dei. Ang pangalawa ay happy birthday. Okay, gising na po kayo. Okay, ang una ay verbum Dei. Verbum. Verbum boom. Verbum Dei na nangangahulugang salita ng Diyos. Simply salita ng Diyos. Verbum Dei. At ang ikalawa naman ay Vox Dei. Vox Dei. Verbum Dei at Vox Dei. Okay? Sulat nyo to kay may palaro tayo, may exam tayo. Okay? Verbum Dei at Vox Dei. Kinalimutan na natin. Verbum Dei at Vox Dei na nangangahulugang tinig ng Diyos. So, dalawa ang nagde-describe or naglalarawan ng nature ng kasulatan. Ito ay Verbum Dei. Ibig sabihin, ito ay salita ng Diyos. At pangalawa, ito ay Vox Dei. Ito ay tinig ng Diyos. Okay? Nature ng Bible. It is the salita ng Diyos at ito ang tinig ng Diyos. Okay? Ano yung dalawang yan? Verbum Dei at happy birthday. Vox Dei. Tandaan nyo. Or sa Tagalog, Father's Day. Sa Tagalog, salita ng Diyos at tinig ng Diyos. That's the nature of the scriptures. Ito'y salita mismo ng Diyos at ito'y tinig mismo ng Diyos. Parang ganun ang kanilang pinapakita noon. Naniniwala po ang mga reformers na bagamat hindi personal na isinulat ng Diyos. Di ba? Hindi naman talaga ang Diyos ang personal nagsulat noon, no? Sa pamagitan lang ng mga tao. Pero sinasabi na ang mga salitang iyon ay tunay na kanyang mga salita. Hindi yan salita ng tao, but salita yan ng Diyos. Yun yung nature nun, mga kapatid. So every time na magbabasa ka, gaya ng naririnig nyo ko ngayon na salita ko mismo, kapag nagbabasa tayo ng Biblia, ang naririnig o nababasa nyong mga salita ay salita mismo ng Diyos. Verbum Dei. Okay?
Okay? Na para bang ang Diyos mismo ang nagsasalita ng mga ito mula sa langit. Kaya nga po, hindi dapat natin baliwalain, isawalang bahala ang salita ng Diyos. No? Kaya ganun po kahalaga ang Bible. Sa kanyang ikalawang liham kay Timoteo, so isinulat ni Pablo, sabi niya doon in 2 Timothy 3:16, ang lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos. 'Di ba? Alam niyo 'to, no? Ang lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos. Alam niyo po ba na ang salitang Greek na isinalin bilang kasulatan, no? Kasi sinabi dito ni Pablo, ang lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos. So sa Greek po, yung original na pagkasulat nun, yung word na kasulatan ay, ang Greek word nun ay graphe. Graphe. Parang graphe ka naman, no? Parang graphe. Graphe. Na ang meaning ay mga nasusulat. Okay? So pag sinabing ang lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos, parang sinasabi doon, ang lahat ng mga nasulat, parang ganon, ay kinasihan ng Diyos. Okay? Gayon pa man, para po sa mga Hudyo, para naman sa mga Hudyo, yung point of view ng mga Hudyo, may tiyak na kahulugan yung graphe. No, hindi lang to basta kung ano yung nasulat. But particularly, ang tinutukoy po nung word na graphe na yon or kasulatan or mga nasulat ay ang lumang tipan. So, nung sinabi ni Pablo na ang lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos, ang nasa mind ni Pablo ay yung Old Testament. Okay? So, nung sinabi ni Pablo na ang lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos, mind you, hindi pa niya dito naiisip yung Matthew, Mark, Luke, John, Acts, Romans, even yung letters niya, hindi niya pa yun no? Ang tinutukoy niya dito is the Old Testament. From Genesis to Malaki. Malakay. Okay? Naintindihan niyo po? Alright? So, ang salitang nasusulat na madalas nating mabasa sa New Testament, di ba? Mapapansin nyo, pag nagbabasa kayo, minsan, even ang ating Panginoong Yesus, sinabi ng kasulatan. Kapag sinasabi yan ng Panginoong Yesus, ang tinutukoy niya doon is again, yung Old Testament. Okay? Alright? Gayunpaman, sa mas malawak na kahulugan nung graphe, sa mas malawak po kasama rin dito yung mga isinulat ng mga apostol sa bagong tipan. No? Ngayon na kumpleto na sa atin, sa panahon natin, kapag binabasa natin yung sulat ni Pablo na ang lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos, ngayon alam na natin na kasama doon yung New Testament. Bagaman nung sinulat ito ni Pablo, ang nasa isip niya is the Old Testament. Naintindihan niyo po? Okay? So, sapagkat naunawaan ng mga apostol na sila mismo ay binigyan ng otoridad upang ihatid ang salita ng Diyos ayon sa ipinahayag sa kanila ng banal na Espiritu. Okay? So, they recognize. Halimbawa, for example, bigyan ko kayo ng example na even yung letters ni Pablo ay na-consider na as the Word of God. One of the example ay yung sinabi ni Pedro. Alam niyo ano yung sinabi ni Pedro? Tanungin niyo ako. Alam niyo ano yung sinabi ni Pedro? In 2 Peter 3:16. Galing, no? Yung isa, 2 Timothy 3:16. Ang lahat ng kasulatan yung kinasihan ng Diyos. Ngayon si Pedro naman, 2 Timothy 3:16. Wala lang. 2 Peter 3:16. Para madali niyo matandaan. Sabi niya doon, isinama ni Apostol Pablo isinama ni Apostol Pedro ang mga isinulat ni Pablo kasama ng iba pang kasulatan. Ano ba sinabi sa 2 Peter 3:16? Pakibasa po. 2 Peter 3:16. Tingnan niyo po kung ano sinabi ni Apostle Peter. 2 Peter 3:16. May mic po dito. Kung sino mauna, pakibasa na lang po. Sige po. Pakibigay. Yan. Yeah, thank you. Then kay Kapitana. Yan.
Dahan-dahan na malinaw. 2 Peter 3:16. Gayon din naman sa lahat ng kanyang mga sulat na sinasabi sa mga iyon ang mga bagay na ito. Doon ay may mga bagay na mahirap unawain na binabaluktot ng mga hindi nakakaalam at ng mga walang tiyaga. Gaya rin naman ng kanilang ginagawa sa ibang mga kasulatan sa ikapapahamak din nila. Okay, so you see kung paano po kinonekta ni Pedro yung mga sulat ni Pablo sa mga kasulatan. So dito ay makikita natin na even Apostle Peter kinonsider ang sulat ni Pablo bilang mga kasama sa kasulatan. Okay? So, si Pablo mismo ay may kamalayan din na mayroon siyang otoridad na magbigay ng pahayag mula sa Diyos. So, even Paul, na-recognize niya. Gaya na makikita natin sa 1 Corinthians 7:10 to 16. So, pwede po bang may magbasa? 1 Corinthians chapter 7, verse 10 to 16. Basa. Verse 10 to 16 po. Yeah, chapter 7, verse 10 to 16. Subalit sa mga may asawa ay aking itatagubilin, hindi ako, kundi ang Panginoon, na ang babae ay huwag humiwalay sa kanyang asawa. Subalit kung siya may humiwalay, manatili siyang walang asawa, o kaya ay makipagkasundo sa kanyang asawa. At huwag hiwalayan ng lalaki ang kanyang asawa. Subalit sa iba ay ako ang nagsasabi, hindi ang Panginoon, na kung ang sino mang kapatid na lalaki ay may asawang hindi mananampalataya at pumayag siyang mamuhay na kasama niya, ay huwag niya siyang hiwalayan. At kung ang babae ay may asawa na hindi mananampalataya at pumayag ang lalaki na ito na mamuhay na kasama niya, ay huwag niyang hiwalayan ang kanyang asawa. Sapagkat ang lalaking hindi mananampalataya ay nagiging banal sa pamamagitan ng kanyang asawa. At ang babaeng hindi mananampalataya ay nagiging banal sa pamamagitan ng kanyang asawa. Kung hindi, ang iyong mga anak ay magiging marumi. Ngunit ngayon, sila'y mga banal. Subalit kung humiwalay ang hindi mananampalataya, ay hayaan siyang humiwalay. Ang kapatid na lalaki o kapatid na Okay. babae. Okay, thank you na. Okay na, dyan. Thank you. Medyo mahaba pala yun, no? Pero saan doon yung point? Na sinabi na even si Paul na-recognize niya na siya ay may binigyan ng otoridad na ihayag, na magbigay ng pahayag mula sa Diyos. Saan doon? Hindi po ang point nun yung about sa relationship no, na mag-asawa. Hindi yan na tinitingnan natin. But ang point doon ay yung sinabi ni Pablo na, actually sa unang part lang yon. Ha? Hindi pa. Diretso pa konti. Liko pa konti. Yung sinabi niya na, yung thought is sinabi niya na, hindi ako, but ang Panginoon. So, yung unang sinabi niya, may kita natin na yung sinabi ni Pablo is pahayag ng Panginoon. Tapos sa pangalawang parte, di ba sinabi niya, ngayon naman, hindi pahayag ng Diyos, but ako. Ibig sabihin, yung next na sinabi niya, sa kanya yon. So you see, doon makikita natin na meron siyang kamalayan, na meron siyang otoridad na magbigay ng pahayag mula sa Diyos. Nakita niyo po yon? So, kaya gumawa si Pablo ng isang kamangamangang pahayag nang sabihin niya ang lahat ng mga sulating ito ay buong kinasihan ng Diyos. That's why Paul was able to make that remark. Kaya yun ang sinulat niya sa kanyang second letter kay Timothy, na ang lahat ng kasulatan or nasusulat ay kinasihan ng Diyos. Kita niyo po yan? Ngayon, ang tanong naman, so far, nakaka-follow po ba kayo? Naka-follow kayo?
Okay po? Follow po kayo. Share nyo, ha? Okay. So, di ba, so far, tiningnan natin yung issue, di ba? Nagsimula tayo sa issue about sa authority ng scriptures o ng Biblia. Ngayon, ang tanong, ano ba yung essence or yung nature nun? At ngayon, pinag-usapan natin, ano ba, saan nagmula ang authority ng Bible? At iyon ay dahil sa kung sino ang may akda, di ba? Nanggagaling ang authority ng kasulatan doon sa may author, no? And then we recognize na ang author ng Bible is ang Diyos. At tiningnan natin yung essence, yung nature ng authorship ng Bible, at yun ay sa dalawang Latin, ang verbum Dei at ang vox Dei. So, doon, ibig sabihin nun, salita ng Diyos at tinig ng Diyos, no? And ngayon, tinignan natin paano nangyari, ang sumulat nun, hindi naman ng Diyos mismo, ang tao. So, we recognize na merong authority na nagmumula sa Diyos na ibinigay doon sa mga taong nagsulat. And so, pinakita natin doon na even sila na mga apostol na recognize nila yung authority na ibinigay sa kanila upang ipahayag ang salita ng Diyos. So far, yun yung ating napag-usapan. Ngayon, ang tanong, di ba, sinabi ni Pablo, ang lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos. Ang tanong naman, anong ibig sabihin ng kinasihan? Di ba, napag-usapan natin lahat ng kasulatan. Okay. Ngayon, ang tanong, ano yung ibig sabihin ng kinasihan? Ha? Ano yung kinasihan? So dito na ang pag-usapan natin yung inspiration ng Bible. Kinasihan. Ano ba yung kinasihan? Pinahintulutan. Okay. Kinasihan. Pinagbigyan. Yung ganun ba meaning nun? Idinikta. Okay. Kinasihan, dinikta. Maganda. Okay. Sa ibang translation po, ang ginagamit nila, hiningahan. Sige nga, sabay-sabay tayong huminga. Hindi. Ito, seryoso po. Seryoso po, ha. Sasabihin ko, sabay-sabay tayong huminga. Ngayon, may observe po ako sa inyo. Okay? Okay? Seryoso to. Pag sinabi ko, 1, 2, 3, hinga po kayo, ha, and I will observe. Okay, 1, 2, 3, hinga. Okay. So most of you, ang ginawa nyo sa paghinga ay ganyan. Okay? Sino yung huminga na si Janjan, si Jill, konti lang, no? Si Maine. So, kayo dyan, huminga pa kayo? Now, ang salita na kinasihan ay kasi nga, dalawa kasi pag sinabi mong huminga ka, it's either inhale or exhale. But dito po, sa sinulat ni Pablo, ng lahat ng kasulatan ay kinasihan, hiningahan ng Diyos, ito ay patungkol po sa pagbuga. Hindi nag-toothbrush ako, hindi pag-inhale, but pag-exhale. Okay? So, dito, isinalin itong kinasihan sa breathed out. No, yung kinasihan dito, nilabas or hiningahan na palabas ng Diyos, no? So, dahil matagal ng bahagi ng kasaysayan ng iglesia ang doctrine ng inspiration, yan yung pag-usapan natin, inspiration ng scriptures, kailangan nating paghiwalayin yung aktual na ibig sabihin ni Pablo sa 2 Timothy 3:16 at paraan kung paano naunawaan ang salitang inspiration or kinasihan sa buong kasaysayan ng iglesia. Ngayon, titingnan natin, paano ba naunawaan, kumbaga, sabi nga dito, natin siya, ipaghihiwalay natin kung ano ba yung ibig sabihin ni Pablo nung sinabi niyang kinasihan at kung paano ito naunawaan ng iglesia sa kasaysayan ng iglesia. Yun ang titingnan natin ngayon. Okay? Nakaka-follow po kayo? Okay? Yun ang titingnan natin, ha? Yung salitang kinasihan. Paano ito
binigyang kahulugan ni Pablo at kung paano ito natanggap at naunawaan ng iglesia sa history. Now, minsan, merong binigyang diin ni B.B. Warfield. Familiar po ba kayo ni B.B. Warfield? Hindi po siya baby, no? Ano lang to? Initials lang to na kanyang pangalan. B.B. Warfield. Binigyang diin niya ang pangunahing punto ng 2 Timothy 3:16 ay hindi gaanong tungkol sa kung paano daw ipinahayag ng Diyos ang kanyang mensahe sa pamagitan ng mga manunulat. Sabi niya, yung 2 Timothy 3:16, yung verse na ang lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos, hindi daw yun gaanong tungkol sa kung paano pinahayag ng Diyos yung kanyang mensahe. Ngunit, ito daw ay tungkol sa kung saan nagmula ang pahayag na iyon. Hindi paano na isulat, but kung saan nagmula yung pahayag ng iyon. So kapag sabi ni B.B. Warfield, kapag babasahin mo yung verse na ang lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos, that talks about saan nagmula yung mga words, yung mga revelation, yung mga salita. No? Literal na sinabi ni Pablo ng lahat ng kasulatan ay Ayan, kailangan ko talaga pumasok sa seminary. Hindi ako alam kung paano basahin itong Greek. Theopneustos. Sabi niya, literal daw na sinabi ni Pablo na ang lahat ng kasulatan ay theopneustos. Ng kahulugan ay hiningahan ng Diyos. O mula sa, or in other translation, mula sa hininga ng Diyos. Ang salita ay tumutukay sa bagay na hinihinga palabas. So, yun nga po yung sinabi kanina. Palabas ng Diyos, hindi sa bagay na hinihinga papasok. Okay? Ang binibigyan din ni Pablo ay ang lahat ng kasulatan ay nagmula sa hininga ng Diyos. So, yun yung parang gustong ituro ni Pablo. Ang lahat ng kasulatan ay nagmula sa hininga ng Diyos. Ang paghinga palabas ay tinatawag na expiration. Expired. Kaya di ba mababago? Expired. Expiration, yon. No? Samantala, ang paghinga papasok ay inspiration. Pero bakit ang ginamit inspiration? Bakit hindi expiration of the scriptures? Bakit inspiration of scriptures? Kasi sa English word, sa scientific sa science, paghinga, expiration. Pag inhale, inspiration. Di ba? Di ba? Kaya sa technical na kahulugan nito, maaari nating sabihin na ang kasulatan ay ibinigay sa pamagitan ng expiration ng Diyos. Hindi inspirasyon ng Diyos. In technical terms, sa halip na inspiration. Pero ang mahalagang punto po ay ito. Nang sabihin ni Pablo ng lahat ng kasulatan ay hiningahan ng Diyos, itinuturo ni Pablo na ang pinakamataas at tunay na pinagmulan ng kasulatan ay ang Diyos mismo. So that's the point. When Paul said, lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos, the simple, kaya nga sabi ni B.B. Warfield, hindi sa paraan kung paano nasulat, but kung saan nagmula. At yun ang punto ni Pablo, saan nagmula ang mga kasulatan? Yan ay kinasihan ng Diyos. Ibig sabihin, ito ay nagmula sa Diyos. Pero recognize ni Pablo na sinulat ito ni Moses, sinulat ito ni Ezekiel, sinulat ito ni Jeremiah. Di ba? Pero he recognized na iyon ay kinasihan, hiningahan ng Diyos. Nagmula yan sa Diyos. Hininga yan ng Diyos. Parang ganon. Ang Diyos ang pinagmulan ng mga sulating ito. Kaya kapag ginamit natin ang salitang inspiration bilang theological na konsepto, tinutukoy natin ang gawain ng banal na Espiritu. So again, dito papasok na ang banal na Espiritu, ang gawain ng banal na Espiritu. Di ba sabi natin, ang lahat ng kasulatan ay hiningahan ng Diyos. So, kapag sinabi natin ito ay inspired, or yun nga, expiration ng Diyos, tinutukoy natin yung gawain naman ng banal na Espiritu. Specifically, the work of the Holy Spirit.
No? Dumating ang banal na espiritu sa iba't ibang tao at sa iba't ibang pagkakataon at binigyan sila ng kapangyarihan upang maisulat nila ang tunay na salita ng Diyos. So they were inspired by the Holy Spirit. Kaya ganito po, kapag sinabi natin na yung mga taong nagsulat ng kasulatan ay under the inspiration, they are inspired by God. Ang tinutukoy natin doon, ang banal na espiritu ang gumawa sa kanila. Ngayon, malinaw na. No? Sasabihin natin, si ano yung nagsulat niyan, si Pablo, pero inspired siya ng Diyos. So specifically, kapag sinasabi natin gano'n, ibig sabihin ang tinutukoy natin, kumikilos yung banal na espiritu sa kanya sa pagsulat nun. Okay? Hindi tayo binibigyan ng kasulatan ng detalyadong paliwanag kung paanong eksaktong isinagawa ng banal na espiritu yon. Hindi natin yan mapakikita sa Bible. Hindi binigyan ng detail, no? Kung paano ginagawa ng banal na espiritu. Gayunpaman, malinaw na itinuturo ng Biblia na ang kasulatan ay hindi basta nagmula lamang sa mga tao, no? Very clear po ang turo ng Bible. Ang Bible ay hindi nagmula sa tao. Galing, no? Kaya nga, matatandaan ko, nababasa ko, ang nagpapatotoo sa otoridad ng kasulatan ay ang kasulatan din mismo. Diba? Ang nagpapatotoo sa otoridad ng kasulatan ay ang kasulatan mismo. Sa madaling salita, ang doktrina po ng inspiration ay tumutukoy sa paraan kung paano pinamahalaan at ginabayan ng Diyos ang pagsulat ng banal na kasulatan. So when we talk about doctrine of inspiration, ito ay kung paano pinamahalaan at ginabayan ng Diyos ang pagsulat ng banal na kasulatan. So, may ilang taong nag-akusa, no? They accused sa ang mga Orthodox Christians na naniniwala sila sa tawag na mechanical view of inspiration. Okay, I know this will be a bit technical, mga kapatid, pero let me try to help you understand this. Merong mga accusation sa mga Orthodox Christians. Pag sinabi nating Orthodox, yun yung mga nananatili sa tamang katuruan. Yun ang orthodoxy, no? Ina-accuse sila, yung mga Orthodox Christians daw, naniniwala sila sa view na mechanical view of inspiration. Ang ibig sabihin nito is dictation theory. Dictation theory. Sabi ng mga nag-accuse sa mga Orthodox Christians, they believe daw sa dictation theory. Anong ibig sabihin nun? Ang pananaw na yon, yung dictation theory, ay ang mga manunulat daw ng Biblia ay para lamang kumuha ng idinidikta ng Diyos, gaya ng isang sekretarya na isinusulat ng word by word ang isang liham habang ito ay sinasabi ng isang tao. So, ganito daw sinulat yung Biblia. Ito yung accusation, ha? Ganito daw sinulat yung Biblia. For example, si Jill magsasalita. Susulat ko din yun. Ako ay si Jill. Ako ay mula sa, yun din isusulat ko. Kung anong sinabi niya, word by word, yun din ang isusulat ko. Maraming tao na nag-a-accuse na ganun daw ang paniniwala ng mga Kristiyano. But, mga kapatid, hindi po ganun. Hindi ganun na nangyari. Hindi ganun kung paano nasulat ang Biblia. No? Because in the history of the church, tinanggihan ng iglesia ang ganung sobrang payak na pagkaunawa sa inspiration. Hindi po ganon. Bagamat may mga pagkakataong may ilang Kristiyano na nagpapahiwatig na ganon daw ang inspiration, even alam niyo po si John Calvin, sa isa niyang particular na statement, ang mga propeta at apostol daw ay nagsisilbing amanuenses o sekretary ng Diyos. No? Sinabi yan ni John Calvin. Well, sa diwa na sila ang mga kinatawan ng Diyos sa pagpapahayag ng kanyang mga salita, maaari silang ilarawan bilang mga sekretary. Ngunit, ang paglalarawang iyon mismo ay hindi sapat upang ipaliwanag kung paano talaga naganap yung inspiration. Okay? So, John Calvin doesn't mean word by word. Pero ang ibig niya lang sabihin, parang secretary ba? Alam mo yun, ikaw yung magte-take note ng lahat ng boss mo. Parang ganon. In that sense, sabi ni John Calvin.
So, hindi natin eksaktong alam at walang nakakaalam na kung paano pinamahalaan ng Diyos ang pagsulat ng kasulatan. Ngunit, ang pinakamahalagang bagay para sa iglesia ngayon ay ito. Malinaw na makikita natin sa Bible yung personalidad, yung vocabulary, yung style, at yung mga concern ng mga taong sumulat nito. Okay? Alam natin yung style ng pagsusulat nila, alam natin yung concern bakit sinulat nila. I remember gratitude. Galatians, sinulat yun ni Pablo. Anong concern niya doon? Kasi nga may nagpapalaganap ng kaligtasan daw ay manampalataya kay Jesus at sumunod sa kautusan ni Moises. So kaya sinulat ni Pablo yung Galatians. 'Di ba? So may kita natin din yung style, yung concern ng mga nagsulat, no? Ngunit naisulat pa rin ang kasulatan sa ilalim ng pamamahala ng Diyos. Bagaman makikita natin doon yung own personal style ng tao na nagsulat na yon, pero still iyon ay pinamahalaan ng Diyos. Okay? Ang mga taong manunulat na ito ay hindi basta nagsulat sa pamagitan lamang ng kanilang sariling kakayahan o otoridad. Kung sila ay lubos na nagsulat sa sarili nilang kakayahan, mayroon tayong sapat na dahilan upang asahan na maraming pagkakamali ang matatagpuan sa kanilang mga isinusulat. Now, kung sa kanila lang talaga ay marami talagang errors. Pero ito yung nakaka-amaze. Over the past 2,000 years na isinulat yung Bible, hindi pala, 3,000 years lang. Around 3,000 years, makita natin na bagamat iba't ibang panahon, malalayo ang agwat ng panahon at iba't ibang tao, iba't ibang culture, panahon ng kanilang buhay, nakita natin doon yung pagkakatugma ng lahat ng mga sinasabi sa kasulatan. That is one proof that the Bible is the Word of God. Ha? So dito muna tayo magtatapos, no? We will do the part 2 pagbalik ko po mula po sa Amerika. So, practice lang. Practice lang, malay nyo, di ba? Hindi po. Sa Guam. Sa Guam. Okay po. So, any questions?